Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod. Magkukomento na naman po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Senator Marcoleta sa natapos po nilang hearing dito po kay Tambaluslos, mga kababayan, na tinatawag po ng Vice President. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta at komentuhan po natin kung ano po ang nangyari sa hearing nila sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan po ng chairman na si Ping Lacson, si Senator Lacson. Umpisa na po natin. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari na para bang ipinagkikibit balikat lang. Ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahirap na ang bansa natin ngayon. Balik po tayo dun sa dalawang testigo na iniharap ng chairman ng Blue Ribbon na nakatakip ang kanilang muka, yung dalawang binibini na di umano ay mga staff ng nagre-renta dun sa bahay na pag-aari ng isang tao. Meron ba kayong napansin doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa? Sana po makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Iwanan na po natin yung kung hindi nyo napansin. Ang ibig ko lang sabihin dito, tinatanong ko po siya, bakit kaya kayo napunta doon kung ang inyong layunin lang pala ay ituro yung diskaya na sila pala yung ginamit na nagpapaalis sa kanila dahil yung daw bagong may-ari, kailangan na yung bahay at humihingi sila ng ilang panahon pa lang dahil napakahirap maglipat ng kanilang mga gamit. So yung pala si Diskaya lang pala yung itinuturo na siya yung nandun. Ayaw namang aminin ni Diskaya na hindi nga ako nakapunta dyan sa South Forbes na yan. Ba't ako na naman ang tinuturo ninyo? Pwede ko po bang malaman, kayo po nagtuturo kayo, nakatakip ang mukha nyo. Ako po na tinuturo nyo, wala bang karapatan na makita ko man lang ang mukha nyo. Ayaw po, hindi rin pinaalis yung mga maskara. Pero ang isa pong importante doon na dapat napansin nyo, yung sinabi nilang address, 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. So, Tamarind. Ang gusto ko sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Walang na-establish? Nang ini-establish pala nila na si Diskaya pumunta ron para sabihin na yung bagong may-ari, pinaalis na sila. Ano weight nun, sir? Yun nga. Wala. Kaya gusto ko mapansin ninyo lahat. Bakit kinailangan pumunta pa sila doon? Yun lang bang gagawin natin? Ang mga tao, hindi ganun ang expectation po nila eh. Kaya po siguro napilitan kami na maglabas na ng minority report. Hindi nila siya kung ano pa man bagay. Ang mga tao po kasi nagtatanong, ano po ba nangyayari na dyan? Simula po nung ako'y nawala na po na chairman at napalitan nga po. Nung ilabas namin si Gutesa, sinabayan naman yon ng aming legislative break. Matagal po yun. Hanggang sa mag-resign naman si Senator Ping. So, ang mga tao nagtataka. Ano na naman ito? Wala na bang ano ito? Wala bang closure ito? Hindi ba natin malalaman kung sino talaga ganito? Kaya napilitan po kaming maglabas ng minority report. Tinawag po naming minority report for lack of better term. Kasi po kung gagawin nating legal ito na isasang-ayon natin sa aming mga committee, sa Yan po mga tambay, nakakalungkot po mga tambay. Wala po eh. Napakahirap po kasing tukuyin sa panahon ngayon, real talk. Kahit po si Senator Marcoleta ay nalulungkot. Lalong-lalo po tayo. Dahil nga po sinaid ang pera at inubos po ang pera ng taong bayan, yung pondo
yung ating pong buwis ay sinaid po nila ng mahigit 3 taon. At ang napakasakit po, napakahirap pong pangalanan at napakahirap pong panagutin dahil magmula po sa taas ang issue ng korupsyon. Nasa pamilya. Dahil mismo si Saldico ay sinasabi ang ugat at ulo ay nag-uumpisa sa Malacanang. Pamilya. Pinangalanan niya si Bongit na tinatawag na bangag at ganun din ang sinasabi sa asawa at sa anak ni Senadora Amy Marcos. At sinasabi ni Saldico, sangkot sila. Sandro, First Lady, at yung tinatawag niyang Bongit at bangag na kapatid ni Senadora at ganun din si Saldico. Pinangalanan nila lahat eh. At ganun din po si Gutesa na sinasabi ni Senator Marcoleta na nagde-deliver siya doon sa sinasabing Forbes Park. Hindi po ba? Na alam naman po natin napakayayamang subdivision yan. Yung mga Forbes Park na yan. Hindi po ba? At ang pinakamasakit dito, yung sinasabi ni Senator Marcoleta, pag nabanggit na po ang pangalan ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President, ay hirap na hirap po nilang dalin doon, mga kababayan. Hindi po yun ang gusto nilang tumbukin. Katulad po nito, nagsayang lang po ng pera ng taong bayan. Nagsayang lang po. Bakit po? Ginagastusan po ng buwis natin yan eh. Yung mga hearing-hearing na yan. Tapos, ang patutukuyan mo lang pala yung pagpapaalis. Doon lang pala. Yung lumalabas yung hearing ay gusto lang mapaalis. Yung nagte-tenant doon, yung umuupa. At ang pinamumuka ay si Diskaya ang lumalabas. Mga kababayan, si Diskaya lang po ang kanila pong iimbestigahan. Nakita niyo po yon. Kaya nga po ito si Diskaya ay tigas ang tanggay na hindi kilala. Itong mga sinasabi na si Diskaya ang nakita nila nagpunta ron. Unfair nga naman yun. Unfair eh. Nakikita mo yung pagmumukha ni Diskaya. Tapos yung pagmumukha nung sinasabing nakita ka namin at nakausap na pumunta ka rito sa amin para sabihin na kami ay umalis na. Pambihira, samantalang hindi naman lang masilayan ang pagmumukha nila. Paano makikilala ni Diskaya yon? Walang pagkakakilanlan. Yung tao na sinasabing ikaw ang tinuturo. Unbelievable. Hindi po ba? Kaya bistadong-bistado mo eh. Kawawa ang Pilipino. Kawawa. Wala pong pinatutunguhan at hindi po talaga matutumbok. Hindi po matutumbok ni Senator Lacson ang ulo at ugat ng korupsyon dyan sa mga investigasyon na yan. Mga kababayan, hanggang kay Saldico lang yan. At nahandyan po, buhay na buhay po. Yan, para lang ipakita na may maipakulong. Isinama na po nila. Sino po? Si Bong Revilla. Bakit po nila inuna si Bong Revilla? Meron din po kasing yan, logic. Hindi ba? Kaya inuna mo si Bong Revilla kasi may history na siya ng korupsyon. At pangalawa, mga kababayan, hindi na siya paikinabangan. Dahil hindi na siya senador eh. Kung siya po ay senador, baka pakinabangan pa siya dahil pipirma siya sa impeachment. Kung magpapail na naman ang impeachment para sa Vice President. Hindi po ba? May pakinabang. Ngayon, wala na pong pakinabang kaya pwede na po isakripisyo. Isacrifice. At yung isang logic pa dyan kay Bong Revilla, nabanggit lang po natin. Yung isa pong logic dyan, si Bong Revilla po ay taga Cavite. yung mga Revilla dyan, mga bayan, ay baka rin po logic, baka rin isang maging tinik nilang kalaban yan sa politika ng mga Remulla. Umano. Hindi po ba? Dahil pinag-aharian po yan ng Remulla. At politiko rin po dyan ng mga Revilla. Hindi po ba? Siyempre, pag sinira mo na sinira, yung po pwedeng maging tinik sa lalamunan politikal, pabagsakin mo na hanggang maaga. Umano. Pero yung sinasabi ko nga po mga kabayan, wala pong kaldero, kawali,
na punong-puno ng uling na nagdaan po sa kanila at nahawakan nila nang hindi man lang sila naulingan pare-parehas. Mga kababayan, si Bong Revilla lang po ba ang naulingan? Si Tambaluslos po ba hindi? Diyan ka magtatake. Yung humawak, excuse me po, yung humawak po, kumontrol, sinasabi ng Vice President, kinontrol nila ang budget ng Pilipinas. Itong si Tambaluslos at si Saldico nung panahon na sila ay nasa posisyon bilang speaker. Hindi ba? Kinontrol nila ang pera. Tapos ngayon, ligtas ka, kontrolado mo, inuutos mo, pwede mong iutos, at yung pumirma ng budget at kontrolado niya ang DPWH, hawak niya, at yung mga proyekto niya yon. Di po ba? Yun yung kanyang proyekto na ibibigay at ilalatag sa taong bayan. Ligtas ka, hindi ka sangkot sa mga issue ng isang damokal na korupsyon. Kung yung anak mo nabigyan ng billion-billion insertion, allocable sa kanyang mga distrito o sa kanyang distrito, ligtas din sa korupsyon. Unbelievable. Kaya nga po, napakahusay po ng gobyerno ngayon sa ating bansa. Kaya nga po pati ito si Senator Marcoleta ay napagsasalita. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, tapos na sila. Hindi na pwedeng imbestigahan. Paano ka makakakuha ng ebidensya at patotoo na nagkamal din po ng limpak-limpak ng salapi galing sa ating buwis si Tambaluslos? Kung ganyan po ang magiging takbo ng Senate hearing sa Blue Ribbon Committee, ano pa ang aasahan ng taong bayan? Protektado po yata ng Blue Ribbon Committee umano ang mga ulo na magnanakaw, malalaking ulo ng buhaya sa ating bansa umano. Kawawang Pilipinas sa mga taong ito. Naging sakim, gahaman, swapang sa pera at kapangyarihan umano ang mga hayop na yan. Hindi kaya, mga kababayan? Kaya nakakalungkot lang ang nangyayari. Inuubos lang ang pera ng taong bayan. 3 taong korupsyon. Ngayon naman puro hearing. Pera ng taong bayan ang inuubos nila. Samantalang ang Pilipino'y naghihirap. Pinarurusahan sa napakataas na presyo ng bilihin at bayarin natin. At kawalan natin ng trabaho dahil wala silang proyekto at programa. Mga kaway. Yung malalaki Yung malalaki. Ang nangyari po, ginawa nilang programa sa Pilipino, ibulsa ang pera ng taong bayan. Karamihan binulsa. At pati banyaga na kinabang sa pera ng Pilipino. Hindi kaya pati banyaga, pati ICC nakinabang sa pera ng Pilipino? Nagtatanong na si Kamanong. Kaya dito po mga bayan, inip na po ang taong bayan. Inip na po tayo. Hindi po ba? Kailangan na po ang isang Duterte para po ang lahat ng ito ay matapos ng mabilis. Nakaraang taon pa ito pumutok. Nakalipas na po ang taon. Malapit na naman po tayo sa Pebrero. Puro hearing pa lang, investigasyon, mga kababayan. At ipinamumukha lang sa atin na sila lang ang magnanakaw. Yung mga pinakukulong nilang mga engineer, kontraktor, si Bong Revilla, mga kababayan. Hanggang doon lang. At mamimili pa sila ng iba. Pero pagkakaalyado, ligtas ka. Hindi po ba Senator Soto? Hindi ba Senator Lacson? Hindi po ba Chairman ng Blue Ribbon Committee? Napaka-special po yata nila umano. Unbelievable. Mabuhay kayo. Humaba pa sana buhay ninyo. At bigyan po sana kayo ng tigi-tigisang rebulto. Hindi po ba? Humaba pa ang buhay ninyo nang marami pa kayong makuha
na pakinabang sa Pilipino umano. Hindi po ba kung kailan nagsitanda na tayo, malapit na tayo pare-pareha sa hukay, saka pa tayo naging sakim at gahaman sa pera ng taong bayan. Hindi mo madadala sa pupuntahan mo yan. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Mabuhay po kayo. At nakakalungkot lang po dahil ang mga kasamahan nyo, mga senador, ay iba po ang layunin sa ating bansa. Iba po ang ginagawa nilang serbisyo. Sindikato umano at sabwatan umano. Maraming salamat po at ingat-ingat po kayo. At syempre po, thank you rin po sa mga naagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po at thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan. At thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hershio ng Canada, at kay Jake Yahut ng Maisog, California, kay Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, ako si Pilam, Annie Jo, si Gay at Shena, at si Kingston ng Hong Kong. Thank you po, mga kabayan. Ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo. At syempre po yung dasal po natin sa ating pong buong sambayanan at sa Pamilya Duterte, sa ating lahat, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makabalik na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kabayan. At thank you po. God bless po at ingat-ingat po tayo at tiis-tiis lang po. Bye-bye!